So ano, ito Cynthia Villar strikes again. Sir Ronald, siya bang nag-replace kay Madam siya bang pinaka-spicy dyan sa senators ngayon at I mean, it used to be Miriam Defensor. Obviously, she's a completely different quality and order of magnitude, matalino tayo, etc. But parang si Cynthia yung nag-try na mag-replace na more, more comic type na hindi ganun ka-intellectual like Miriam Defensor. Parang yung mga stupid forever ni Miriam Defensor, parang ginagaya ni Cynthia ng ganun, no? Except yung version niya, Papa ba tayo? Billionaire. Ganun. Papa ba tayo? Yung mga ganun, di ba? Iba yung pagiging funny at saka witty ni Miriam, di Ni ba? Miriam, of course, next level. Intellectual yung sa kanya. Talaga. Iba yung pagiging funny at saka kanya. Ito kasi ay talagang parang parang yun talaga nasa palengke. Palengkera talaga. Di ba? with a tone. Paano pero bilyonarya, no? Pero Ayun pinakamayaman, Mark, hindi lang dollar billionaire. Dollar. Mayaman. Oo, mas mayaman pa kay Big R. Mayaman pa, combination namin ni Big R at Henry C. at Zobel Ayala. I mean, ibang klase talaga. Ibang klase talaga itong mga to, no? So, anong bang latest chismis sa Las Piñas, Mark? May narinig ako dyan. Actually, Sige, nagtanong-tanong din yun ako ang sa mga mga gusto ko kaibigan sa'yo, ko. mga narinig mo eh. Kasi ito yung interested yung mga tao, yung sa local yung drama eh. Di ba, yung kapatid ni Senator Cynthia, si pumanaw na Mayor Nene Aguilar, di ba? So, ang naiwan yung asawa, yung mayor ngayon, at ang papalit sa kanya yung anak, yung si April Aguilar. So, merong rift ngayon between sa panig ni Cynthia at ni Vice April. At ang huling naririnig ko kung sakaling ang hindi sila magtapat, congresswoman pa rin yung tatakbuhin ni Villar, baka may ilalaban itong si April. At vice versa. So meron pa rin chance na, sabi nga ni Cynthia, kung siya tatanungin, gusto niya para matapos na, wala nang proxy-proxy, siya na mismo yung lalaban. So meron din siyang ilalaban. Parang moves ni Isko yan. Ako na lang. Para maayos. Iyon. Pero ito pa yung isang dyan, ito yung may isang option pa na baka si Camille, baka hindi magsenador. Merong ganun ako naririnig na option lang to kung sakaling hindi nila maayos. Kasi may chance pa rin namang maayos. Baka naman nagtatampo lang din tong si Cynthia, baka may gusto lang o baka may o yung kabila, ganun lang din. So baka si Camille pa rin yung congresswoman, si Cynthia yung mayor. Tapos may ilalaban din yung kabilang side, yung pinsan niya, yung sa mga Aguilar. So si Manny ang magsesenador. Sino? Si Manny. Hindi din. Si Manny mukhang happy retired na eh. Siguro baka nakikita din nila, medyo pangit tignan din naman na dalawa-dalawa yung senador. Pero isang option lang yon. So, ay, nahihiya pala sila, Mark? Nahihiya pala sila? So, sorry, I mean, I'm surprised. Ang naririnig ko naman, meron daw kasi... Nakakahiya land conversion eh. Meron yatang mga wala akong narinig. Sabi mo, Sir Ronald. May kaalyado si April na gustong gustong i-chapwera na yung mga Villar para sila yung makaano siguro. So may mga ganon. So may puro proxy war nga talaga sa BF Resort. Tapos yung mga viral ni Cynthia na sa gate, yung may kaaway siyang guard. Related lahat yun dun sa awayan nila nung kabilang panig eh. Kaya umiinit lalo kung talagang mag-decide siyang tumuloy bilang mayor. Magpamangkin yung maglalaban sa Las Piñas. And who knows, baka gusto naman ng Las Piñas, iba naman. Villar naman yung subukan nilang mayor. Although Aguilar pa rin yan. Pero para ibang branch naman ng pamilya yung subukan nila, di ba? Baka sarap buhay ibang naman. Sarap buhay pag ikaw mayaman. Talagang ang hirap ng buhay. Magsenador ba ako or congressman? Parang hirap naman ng buhay. Mayor na lang ako. Parang sakripisyo ko sa buhay. Sir Ronald, ano naman ang latest na balita mo sa Manila? Kasi ayoko mahirapan si Mark. Pili ko Mark kaya bentang-benta kasi... Hindi, may balita akong bago din kanina lang. Oy! Yan. Ano Mark, ano nangyari? Ang latest kay Isko? Sa council, city council. From nagsimula si Isko with 12 councilors out of 38. Ngayon nasa 17 na.
Tapos meron pa isang story ng isang konsehal nag-birthday party, nag-attend yung mga kakampi kay Mayora. Pag-uwi ng mga kakampi ni Mayora, biglang dumating si Isko, tinaas yung kamay, nag-switch, lumipat on the same night. Grabe! So, Wala man lang. 17 So ano na ang 17 na numbers? sila. Ano na ang balance of forces? 17 out versus 17 out of 38. So tatlo na lang, magic number of 20. Kanina sa City Council, pumasok yung mga konsehal ni Isko, naka-uniform. Pare-pareho ng suot. Tapos they would declare na nag-quit Yan sila ang ng proxy committee war. nila. Oh. Nag-quit sila ng committee nila and they declared na sila yung bagong minority. Na for some reason hindi pinayagan nung majority na kasi merong token minority kasi magkakakampi sila lahat dati. So may token minority. So nanatili pa rin yung token minority na 4 na ang medyo weird yung minority leader is kapatid ng mayor. So kanina daw muntik na sapakan ba? Basta nagkaawatan kanina. Parang Korean Assembly yung nagsalpukan sila, ganon. Umabot sa punto daw na nagkaawatan na. Kasi nagsisigawan na, nagpapatayan ng mic, tapos muntik nang magkaabutan. So ganun kainit yung konseho ng Maynila. Sir Ronald, di ba mahilig kayo sa ganun mga frat? Yung mga gawain niyan sa frat, di ba? Oo, sa UST, sa Dapitan, tsaka sa Pinobal. Oh. Malapit lang UST dyan. Baka pwede kayo mag-try dyan. Pero ano yung trigger, Mark? Ano yung trigger ng away? Kasi ayaw payagan yung minority na sila na yung bagong minority. Kasi 16 sila 16 yung bilang nung nandun kanina So dapat sila na yung minority. Ayaw bitawan nung minority leader na kapatid ni Mayora yung pwesto ng minority leader kahit 4 lang sila at kakampi naman din sila ni Mayor. So bumoto yung So yung minority na company. So yun yung naging issue malaki kanina. Yung company union ayaw pumayag. Yung minority na company union. Ayun. O tapos sa vice mayor, may 'di ba ang unang usapan ay si Ali. Kaso itong si Ali ata nag-accepted a new job, USEC sa agriculture. Okay, mas malaki. So ang posibleng mas malaki kita ron. ang from the ICT sa agriculture. Ang pinag-uusapan, although ito ay rumors pa lang at hindi pa kumpirmado, ay yung kanyang kapatid na babae, si Chi Atienza, ang maaring maging vice mayor ni Yorme. Pero ang daming nangyayari, ang daming nagtatalunan, so marami pang pwedeng mangyari bago mag-filing sa October. Civil War. So, Sir Ronald, papunta ba sa Civil War ang Manila? Ano ba nangyari? Oy, masama yung loob ng kabilang kampo dahil ang sabi raw nila Isko ay nakipag-usap sila ng maayos. Ang sabi naman ng kabila, hindi naman daw sila talaga kinausap, no? Kahit papaano naman daw may pinagsamahan dati, no? Lalo na yung tatay na pumanaw, di ba? Tapos ito bigla na lang daw silang sinabihan na tatakbo na. Parang ganun. Wala naman daw nangyari na mga usapan, no? Himasan, nego-nego, di ba? Yun ang sabi nila, yung kabila. No? Biglang parang pinagsakan na lang sila ng bomba na tatakbo na. Ano ba informal surveys to say sinong mas malakas ngayon? Yung latest from Okta Research, yun pa lang ang latest na lumabas, Isko is at 75%. Ay, wala na. Ano na yan? Tapos si Aimee nandun is around mga 14, si Mayora is around 8%. Ang layo. Wala na. Pero ang interesting dun sa Okta Research, kapag one-on-one si Mayora at si Aimee Marcos, lamang si Aimee. So baka yun yung naging problem siguro na nakita na if mapalaban si Mayora sa ibang kandidato na medyo malakas-lakas o medyo matibay-tibay at may resources, baka mawala yung Maynila sa kanila ng tuluyan at mapunta sa iba. So yun yung pinag-aawayan at pinaka-argument na nangyayari. No? So kung ganito, wala na. Next week, Civil War na yan. Ano na ba? Si Mayora, nag-State of the City address. At
she said na tutuloy ang laban, samahan niyo ko, and she signaled na hindi siya atras at Forgive niya. kumbaga may mga konting pitik-pitik na, pero yun nga, yun ang pinakaano niya. And he mentioned yung, for example, yung mga congressman na sa kanya binati niya, tapos yung sa kabilang side hindi na niya binabate, yung mga usual na ganun. So hindi na Wala na pumupunta doon sa unity. mga ano. Wala na rin yung team Sa Congress, Mark, anong latag? Sa Congress? Nag-attend sa State of the City address ni Mayora yung 5 out of 6 congressmen. Yeah. Pero out of the 5 na yon, 4 na yung committed kay Mayora, may isa pa na undecided, which is Erwin Cheng ng District 5. So, parang yung House the of rest, yung Dragon 4, to ah. Parang House of Dragon, yung mga Riverlands ba yan? Yung mga ayaw mag-commit dun sa competing oo, Game of yun nga. Thrones, ano? Dragons. Ibang Pero klase. si Isko, sino na yung kanyang slate para sa Congress? So, sa District 1, yung nag-stay sa kanya, si Ernest Dionisio. Sa District 2, ang ilalaban niya kay Roland Valeriano, na dati niyang kaalyado, ay si Carlo Lopez, si dating congressman ka. So, yung Lopez tsaka sila Isko, nagsama Tama. ngayon. Sa Mm. District 3, wala pa. District 4, ang pangalang matunog ay si JTV Villanueva, konsehal doon. And he was supposed to be the minority leader. Siya yung minority leader dapat itong bagong ano, kaso hindi sila nga pinaupo bilang minority. Sa District 6, another councilor, si Joey Uy, ang lalaban kay Abante. So yun ang ano, yun ang Mark talaga, ano? Talagang granular information. Barangay per barangay. Next time, magkano tayo dyan? Mag 3D map tayo. Sa ganitong barangay, ito yung latest. 900 barangays yan sa Manila. Medyo madugo yun. Grabe pala yung Game of Thrones sa Manila. So Sir Ronald, papunta na ba sa Salpukan ito? I mean, ano ba ang kasaysayan ng Manila? Is this the worst we have seen? I mean, we remember the era Isco times, the Yung league. Erap Lim, malala yun. Era Plim. Wala yun. Talagang Bardaguls yan, di ba? Oo. Bakit ganun ang Manila? Talagang medyo grabe. No? Is this the Tondo Siga thing? Mara- What's going on there? Maraming reclamation eh. Ayun. Maraming flood control projects. Maraming flood control projects. Grabe, talagang walang kapatid, walang kaibigan. Yan naman yata yung normal sa Manila. Bumalik lang sa normal. Kasi nung panahon lang ni Isko, doon napag-ano lahat eh. Napagsama-sama lahat. Ngayon, back to normal. Ganyan naman talaga yan. Ganyan yung bangayan, awayan, Okay. Sige na, Mark. muntik nang magsuntukan. Neutral ka naman, Mark. And then, normal lang yan, magsuntukan. Sige lang. I-push mo lang yan, Mark. Sir Ronald, ano man latest sa Taguig at saka Makati? Doon naman tayo sa mga yayamanin na area. Siyempre, paborito natin, Ronald, kasi pretentious tayong dalawa. Well, maganda itong Taguig dahil siyempre ito na yung isa sa pinaka-importante, if not the most important city in the country. Nung bumagyo nga yung Karina, pinagmamalaki ng mga tiga-Taguig. Sila lang ang hindi binaha. Nag-ano sila. Oo. Sila, Sila yung the best. The may best in Dolomite Beach na sila. Oo, sila the best in urban planning, etc. So, tapos, ito na yung ito na yung pumalit sa Makati as the financial capital of the Philippines. Di ba? Shopping capital. At the same time, ay yung maglalaban dito mukhang magkamag-anak. No? At nadagdagan pa yung bakbakan dyan dahil merong naipanalo yung Taguig na 10 barangay na more than 30% ng botante sa Taguig ngayon. Siguro nagsisisi ngayon yung mga Cayetano, ba't ba nakuha pa namin yan, no? Talaga. Dahil nung nakaraang barangay election, lahat ng kandidato ni Abby Binay nanalo sa 10 barangay. Talo lahat yung kandidato ng mga Cayetano. At saka yung dating yung dating Vice Mayor sa Makati, si Kado. Yung dating Vice Mayor ni Binay na lumaban sa kanya. Di ba? Na ngayon ay nasa mga Cayetano na. At ginamit ng Cayetano para kunin yung 10 barangay na galing Makati, yung mga 10 Pembo, no? At mukhang hindi nakuha. At ang nanalo ay yung mga tao ni Abby. Na for now ay mukhang ang pagkiling ay lalabanan yung mga Cayetano
together doon sa lalaban sa mga Cayetano, no? Dito yung mga nag-unfold na kalaban ng mga incumbent na Cayetano ay mga kaalyado rin nila, no? Mhm. Kapatid, Parang na Duterte sila. Parang oo, sila yung Duterte na lahat bumaliktad sa mga kanila. Zamora, mga bagong Salta na Yun Bina, yung latest. Si at Pami yung dati, Zamora. at yung dating mga tinga na Oo. wipe out ng mga Cayetano. So meron kang coalition of the willing, no? Coalition of the willing. Yung mga tinga malapit yan sa Marcos, no? Na masama rin ang loob sa incumbent na Cayetano. Tapos yung mga Binay, meron din yan sama ng loob, no? Ang bago ay yung kapatid at saka yung mga Zamora. Dahil yung Zamora Yung ay Zamora, may, interesting din, may Richard. kongresista yon. May kongresista yon, no? Oh. Ang interesting pala dun sa Zamora, kasi nagtanong-tanong din ako, mag-BFF pala si Pami Zamora, yung congresswoman na incumbent, at yung si Mayora Lani. So hindi lang sila magkapartido, as in parang mag-best friend. Before. Tapos ewan ko, depending on the side kung saan ka maniniwala, ang sinasabi, narinig ko, baka parang nagiging threat itong si Zamora, kaya parang na-exclude siya doon sa circle ng mga Cayetano hanggang tuluyang maghiwalay. At ang nangyari nga, nung sa Carina, pinaghintay daw ng 3 oras itong Ay, si pastusan. Congresswoman. Ayaw papasukin doon sa relief court, sa basketball court. Kumbaga pinadlock yung basketball court para tapos hindi makapasok yung mga relief goods na dala-dala nitong si Congresswoman Pami. Ang sinasabi ng City Hall hindi daw kasi dumaan sa kanila or hindi kino-ordinate sa kanila. Pero yun nga, syempre panahon ng calamity, sana wag nang politikahin at ibigay na sa tao yung mga So yung mga relief calamities goods at saka doon. yung relief, yung politics around that, lalong lumabas yung fault lines, di ba? Yung mga simmering heat. Sir Ronald, ikaw Pero sa even before that, nagkaguhitan na eh. right. So Nagkaguhitan na, nakadagdag lang yun. Kumbaga lalong uminit lang. pero Ang wild card, Richard, ang wild card sa buong sitwasyon na yan is the former mayor and brother-in-law of Mayora Lani, si former Mayor Lino Cayetano. ayun. Director Lino. Director ngayon. Pogi sa kanila, di ba? Yun ang gwaping sa kanila eh. Meron din siyang issues sa kanyang kapatid kay Alan. Pero yun nga, syempre, magkapatid pa rin. So, ang tanong dyan, sa ngayon gumigit na siya eh. He is trying to pagbatiin, kung kaya pang pagbatiin. Pero, kumbaga, he is also, kumbaga, being courted or usap-usapan din. Bigar, baka maingit ka, Bigar, ha? Balak ako dati gawa ng pelikula ni Lino Cayetano, pero baka kasi rated R. Viva Max! Viva Max! Yun ang sasabihin ko eh. Viva Max! Gumawa talaga siya ng pelikula sa Viva Max, ha? Shogun edition. Pero hindi yung akin, ha? Hindi yung sa akin. Iba sa akin. Sa'yo yung sana upgrade pa niya lalo. Pang Marvel superheroes. Avengers edition. Pero sa tingin ba mga Cayetanos became a little bit more complacent? Kasi yun nga yung ebbs and flows, di ba? Yung mga Ibn Khaldun, mga theories na first generation, aggressive, second generation, medyo matino-tino, pero over time, yung coherence ng dynasties ay bababa. Parang ganun ba nangyari? Sa tingin mo ba mga Cayetanos or even the ang tampuhan kasi dyan, dahil nakaka one term pa lang si Lino, tapos pinalitan siya kagad, no? Wala naman siyang masamang ginawa. Medyo wala naman siyang palpak na ginawa. Kaya ang feeling niya, parang hindi naman masyadong maganda yung ginawa sa kanya. At least yun yung from his side, no? Pero syempre, ang tingin kasi dati kay Lino, parang a junior brother na hindi naman talaga nahasa sa politika. Kaya baka Viva Max na lang siya. Oo, parang pang stopgap, no? Kaya syempre nag-rankle din 'yon. Tapos nakadagdag pa yung ilang mga issues. Nagkaroon ka ngayon ng Coalition of the Willing, nasama pa yung 10 barangay ng Makati, no? Tapos syempre yung mga dati ng mga galit
yung mga tinga waiting on the wings. Duterte No? nga, parang Duterte din sila, di ba? Understood Oh. na rin sila, di ba? Oh, so dagdag. Tapos siyempre may national politics yan. Dahil siyempre si BBM may sama ng loob. Dahil doon sa dating debate, kung naalala mo, no 2016, di ba Mark? Yung Oo. vice presidential debate, di ba? So, yun, hindi nakakalimutan yun. Hayaan niya si Nagulat nga BBM. ako na farmer Oo. din pala si BBM. Kala ko hindi farmer eh. Nagtatanim din pala. Pero ako ang opinion ko ano eh. Pag Hmm. pinapakiramdaman ko yung sa Taguig, parang hindi kasing ganon kalakas yung diin nung Hmm. Malacanang sa Taguig kumpara sa ibang lugar na talagang ano sila, kumbaga papasok sila o pupush sila ng gusto nilang kandidato, particularly because of dun sa dalawang senador na Cayetano na baka kailanganin nila in the near future. So Pwede. yun yung ano ko. Lalo na kasama sa nagtanggal kay Mig Subiri at sumuporta kay Right. Chis Escudero, no? Oo. Kaya kwan yan, no? Yun yung isang So yun isang variable dyan. baka kailanganin ni BBM lalo na dalawang boto kaagad yun yung magkapatid, di ba? So may Lalo na factor din yun. Lalo na kung may parating na impeachment. Ayan, kailangan mo ng Wala vote. naman yun, kung sakali lang naman. Sakali lang naman, no? Every vote counts. Oo. Every Kung sakali vote lang naman. At saka hindi katulad ng mga Villar, wala silang hiya na dalawa-dalawa sila sa Senate. So, you know what I'm saying? Let's talk about a little bit of hope. Hindi natin pinag-usapan ng Pasig. What's the latest with Vico Sota? I mean, is there Bardagulan or Vico Sota's kind of consolidated? May hirapan sila sa Pasig dahil ang talagang focus ni Vico talagang local lang eh. Kumbaga hindi siya nagpapadivert ng attention sa ibang mga extraneous sa diyan lang siya. At wala namang ibabato sa kanya. Walang Respect. corruption, di ba? Medyo Wala eh. decente naman Malinis yung kanyang governance, But no? Ronald, di ba, they try to make issue dun sa yung City Hall expansion project nila, kaya nagwala-wala si Vico Soto, nag-speech siya na in-explain niya bakit ganito yung presyo, bakit ganito yung presyo. So, walang traction eh. Pumuputik sa kanya eh, pero yun nga, sablay. May tiwala yung tao eh. Walang Kasi traction eh. transparent eh. Kaya, And ang maganda kay Vico, ang magandang makita sa kanya is pinapatulan niya yung ano eh. Pag merong konting signs pa lang ng fake news, sasabihin niya kaagad eh. O merong ganitong page na akala mo positive sa akin. Tapos biglang dumami yung followers. Tapos after ilang buwan, fake news niya yung sinasabi. So he is proactive in calling out yung mga social media na atake sa kanya. Diba? Tama yung ginagawa ni Vico. Yan ang sinasabi ko eh. Dapat i-call out mo, hindi pwedeng pakit-pakit ka lang eh. Which I think is a perfect segue to our next episode because we have someone saying hindi pakit-pakit ang opposition. Yes. Yung Pasig, parang yan eh, parang good versus evil yung bungguan diyan, no? Kaya mahirap Medyo clear yung mahirap makabalik diyan yung mga Eusebio. Dahil naipinta sila as evil versus Vico Soto who is good, no? So baka uphill bago nila mabago yung narrative na yan. I don't want to put you guys on the spot, but I mean, Vico won without any vote buying or anything like that, considering the hold of the Eusebio. Grabe, no? I mean, dapat pinag-aralan talaga. How was that done eh? Without... Yun, dati, Action Demokratiko yun. Na nag-resign. Siya yung muna lumalas. Pero yung kasi syempre, kaya hindi din ganun kadaling makopya sa ibang lugar. Nagkataon lang din, of course, nandun yung yung Soto So, syempre nakatulong din kay Vico na, of course, Dabarkads yung tumutulong din kampanya. Tapos yung kanyang tito ay Senate President at that time. So for protection man lang, kasi yun yung mga nagiging problema when you go up against dynasties eh. 'Di ba? Yung una yung security mo, pangalawa yung name recall mo sa tao, muscle money, name. Oh, and nagkataon din na itong si Vico maganda yung kanyang upbringing, Christian upbringing at kumaga straight arrow, kaya kumaga nagsama-sama yon to have what we have now. Everything, Ano ba yung upbringing ni Vicar?
Christian di ba yan? Christian di ba yan? Mas Upbringing yan? mabait ako sa'yo. Yun lang. Ah, Basta, Hindi ko whatever sigurado. yung Shogun, Hindi ko mas sigurado mabait yung upbringing yan eh, no? Kung, Ayan tayo. Mami, inaaway ako ni Ronald. Yung nanay ko, ano yung sinabi ni Ronald dyan? Mga mami eh. Alright. Sige. Pag-usapan ko sanang Caloocan, but it happens that the person who ran for Caloocan, may mga masabi rin sa national. So, medyo partagulan ang nangyari kahapon. Medyo nabigla din ako. Pag-usapan naman natin si former Senator and future Mayor